In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Let's check the price action of BTC. Ano nang lagay pagkatapos ng massive drop nito? I-check natin yung possible price movement. Hamster Combat, ano ba ang metrics na kailangan natin i-focus para makareceive tayo ng airdrop? Aalamin natin lahat yan. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So unahin natin yung Hamster Combat. So nung nakaraan nga, umabot na ito ng 239 million users. Sabi yan ng Telegram founder na si Pavel Durov. Hinighlight ito ng founder ng Telegram na since ma-launch yung Hamster Combat noong March 2024, naka-attract na ito ng over 200 million players. Bukod doon, inabot lang ng 73 days para maabot nito yung 100 million users. At malaki ang naiaambag nito sa Telegram na naging one of the fastest growing digital services in the world. Kasi 4.5 million new users ang pumapasok dito. Kaya sinusuportahan din ito ng founder mismo ng Telegram. At kailan naman lalabas ang token ng Hamster Combat sa Ton Network? Kasi sa roadmap nila, nakalagay nga TGE is July. Pero wala pang specific date kung kailan yon. At sinasabi din dito sa report na ang pinaka-importanteng metric na titingnan sa Hamster Combat for token airdrop ay ang profit per hour over coin balance. So kung kayo yung tipo ng player na nagpapadami lang ng coins at mababa pa ang profit per hour, then simulan nyo ng pataasin ang profit per hour. Kasi sa airdrop, hindi lahat ng nagpa-participate ay nabibigyan. Merong metrics na tinitingnan dyan. At marami namang mga nagsisilabasang mga bagong Flickr game ngayon na pwede nyong i-farm. Mag-iiwan na lang ako ng mga links sa description na pwede nyong idagdag sa mga pina-farm nyo na Telegram-based games. Anyway, update naman tayo kay BTC. So ang pinaka-reason pa rin ng price dump na nangyari sa crypto market ay ang fear of Mt. Gox. Kasi magsisimula na nga ang repayment. Idagdag pa natin yung German government na patuloy nagsesend ng Bitcoin sa mga centralized exchange para ito ay ibenta. Bitcoin miners are selling as well at hindi naman ganun kalaki ang ETF inflow. So kung nagsama-sama ang mga negative news na yan, nagke-create siya ng malaking selling pressure para ma-overwhelm ang mga buyers. Now let's check the price action of BTC. Medyo overwhelming nga yung drop na nangyari noong nakaraan kay BTC. So sa previous video, ang bearish thesis na ipinakita ko sa inyo is the formation of a lower high. Medyo napaagayan kasi my expectation is a bit higher. And then yung drop, umabot sa 53,000. I was expecting na yung attack ay hanggang dito lang, then consolidate. Pero hindi nangyari yon dahil sa dami ng nag-panic sell or algo manipulating the downward pressure. Sinagad niya sa swing low sa 56,000. At yung liquidity dito, kasi meron tayong gap dyan na nagdulot ng massive long liquidation. Yung mga na-liquidate naging forced sellers na rin na nakapag-contribute naman sa mabilis na pagbagsak. And then nag-bounce naman siya at nag-create ng hammer or bullish pin bar. So what's next? In a technical point of view sa price action, kapag meron tayong nabuo na lower high and a lower low, it's a start of a bearish trend. Any fundamental that could support? Well, meron. Mt. Gox FUD. The interest rate is still high. Bitcoin miners are selling. So after this expansion, it could result to a V-shaped reversal. Kung mapapansin nyo, nabubuo na. Pero pwede yan pumasok sa consolidation for a couple of days, a bit of a rally, and could form a new lower high na naman. That lower high may result on another drop to revisit the 50,000 psychological area. Now what we need to see, if we are a bull, if we want to see a bullish momentum, this kind of formation, an inverse head and shoulder. At ang confirmation na gusto ko makita ay ang pagkabasag ng previous swing high. Kung hindi mangyayari yon, we will remain bearish. I am not calling we already reached the top of the market kasi nasa typical retracement percentage pa din si BTC from the all-time high. Negative 28%, nasa normal range. So balik tayo sa nakaraan, let's make a comparison sa price action ni BTC. So this is a 2017 bull market. Ang Bitcoin halving ay nangyari noong July 2016 pero nabasag yung all-time high niya around February 2017. Ayun kasi maaga nabasag ang previous all-time high bago pa mangyari ang Bitcoin halving. So if history repeat itself, dapat mangyayari yun next year pa.
2025 pero it happened early. Now, ang gagamitin kong example ay ito na lang nung time na mabasag ang kanyang previous all-time high. After nga mangyari ito, around March 2017, bumagsak ang price ni BTC ng negative 34%. At kung ikukumpara natin ngayon, hindi pa naaabot yan ni BTC. In this case, kung tatanggalin nga natin yung mga candle sa kanan, imagine this is the current price action. Bumagsak si BTC ng negative 34%. Ano sa tingin nyo ang iisipin ng karamihan? Bearish. This is the top of the market. At sa panahon na ito, we could think that this is the top kasi hindi natin alam ang mangyayari. This is a bearish trend. Now, pay attention on the price action. Hindi natin kailangan ng indicator dito. Nag-bounce yung price, pero in this scenario, confirm na ba na bullish na ulit? Hindi, kasi nagpo-form siya ng lower high. Now, see this price action. This is a sign of a bullish momentum and this is a confirmation na retracement kasi meron ng market sentiment shift. Obserbahan natin, tuloy-tuloy na yung pagtaas niya. Itong dump kasi na ito, this is a brutal dump, negative 34%. Samantalang negative 10% lang sa panahon ngayon ay nag-iiyakan na ang mga tao. Now, kung titingnan nyo yung price action, nag-form na siya ng inverse, head and shoulder, a bullish price pattern, and the result is price rally. Now, balik tayo sa current price action. We are in a bearish sentiment sa ngayon. We don't see any bullish momentum yet, too early to tell. And like what I said, gusto ko makita siya makarecover dito. Ang ganitong mga price action, laging lumalabas yan sa chart in any time frame at hindi sa lahat ng pagkakataon nagre-resulta yan sa downtrend bear market. Sometimes, it's a fake out. May mga newbie kasi na gustong makasigurado sa ginagawa nila sa pag-i-invest sa crypto. Nagtatanong sila, ito na ba yung top ng market para maka-exit na ako? Or ito na ba yung bottom para makabili na ako? Mag-aantay na lang ako sa 40,000, sabi ni ganito, ganyan, babagsak pa daw to. Well, walang nakakaalam, walang sino man sa mundong ito ang kayang makapag-predict sa pwedeng mangyari sa market 100% of the time. Kasi laging merong mga unexpected event. Bibigyan ko kayo ng example. Waiting ka kay BTC kasi nag-e-expect ka na babagsak pa ito at magbabounce sa 45,000. Nag-all in ka dyan. Kasi paniwalang paniwala ka sa idol mo. Biglang may breaking news na nagpalipad ng 50 nuclear warheads ang North Korea sa Amerika. Bumagsak ang market, na liquidate ka kahit nakabili ka pa sa inaakala mong bottom. The question is, na-predict ba yon ng idol mo? Na-predict niya ba yung attack? It's unexpected. So paano mo makikita yon sa mahiwagang chart mo? No one knows. That's why we implement risk management kasi bawat pag-i-invest, kahit gaano pa tayo pasigurado ay hindi tayo sigurado. Ganun ang mundong ginagalawa natin dito. That's the risk that we are taking kapag nagpa-participate tayo sa crypto market para sa oportunidad na kumita tayo dito. Okay? So yun lang ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.